Nagtagisan ng bilis sina Kinjo at Fukutami pero sa huli ay si Fukutami ang lamang ng katiting na sentimetro kaya ito ang nanalo sa pangalawang araw ng Inter-High. Tuwang-tuwa si Fukutami habang dismayado naman si Kinjo dahil nabigo siya na ibigay sa team nila ang pagkapanalo sa pangalawang araw na ito. Nagsalita si Fukutami at sinabing sa wakas ay natapos na ang bangungot niya tungkol sa nangyari noong nakaraang Inter-High. Pinasalamatan niya si Kinjo dahil sa pakikipaglaban nito sa kanya ng buong lakas at ngayon ay makakatawa na umano siya mula sa kaibituran ng kanyang puso sabay patak ng kanyang luha. Nailang si Kinjo sa pag-iyak ni Fukutami kaya binati na lang nila ang isa't isa at sinabi ni Kinjo na hindi sila magpapatalo bukas. Maya-maya pa ay sinalubong na sila ng kani-kanilang mga katim para batiin at alukin ng tuwalya pero ng mga oras na iyon ay nakatingin si Kinjo sa mga taga-Hakone at sinabi sa kanyang sarili na sa huling araw ng Inter-High ay hindi siya magpapatalo kahit na anong mangyari. Samantala, ng mga oras na iyon ay nakita naman ng dalawang taga-Kyoto si Midosuji na nagmumukmak sa loob ng kanilang tent habang sinasabi na isa siyang talunan. Nang mga oras na iyon ay noon palang nakarating sa finish line ang iba pa nilang mga katim at sa sobrang pagod ay napahiga na sina Onoda at Naruko sa daan. Pagod na may halong tuwa ang naramdaman nila nang salubungin sila ni Ima Izumi pero nang malaman na hindi si Kinjo ang nanalo ay kaagad din yung napalitan ng lungkot. Humingi ng tawad si Ima Izumi dahil hindi umano naging sapat ang lakas nito bilang assistant pero sinabi ni Tadakoro at Makishima na ayos lang iyon dahil konting sentimetro lang naman ang lamang ng kalaban bagay na ikinagulat ng tatlong first year. Sa kanilang tent ay nadatnan nila si Kinjo na minamasahe ni Teshima at doon ay agad na tinanong ni Naruko kung ano ang problema. Si Makishima ang sumagot at sinabing iyon ay dahil sa tuhod ni Kinjo sabay hingin yun ng paumanhin dahil nabigo umano iyon na ipanalo ang yugtong yun ng karera. Umupo si Tadakoro at biniro pa si Kinjo tungkol sa kanilang pagkatalo, bagay na ipinagtaka ni Naruko kaya tinanong nito kung bakit parang natural lang sa dalawa ni Makishima na natalo sila gayong ibinigay naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. Napatanong naman si Onoda kay Kinjo kung makakalaban pa ba ito bukas kaya bahagyang natigilan ang lahat. Isinama ni Makishima ang tatlong first year sa labas upang ipakita sa mga ito ang mga siklista na ngayon palang tumatawid sa finish line. Dahil ngayon palang sumabak sa Inter-High ang tatlo ay sinabi ni Makishima na bukas sila ay sasakay sa ibabaw ng katawan ng mga iyon. Nagtaka ang tatlo at napaisip kung ano ang ibig sabihin ni Makishima. Kasunod yun ay inanunsyo na ang pagsisimula ng award ceremony bagay na ipinagtaka ni Onoda sapagkat may mga siklista pa umano na hindi pa nakakarating sa finish line. Inisip nito na baka nagkakamali lang ang host pero sinabi ni Makishima na tapos na ang karera. Gaya umano ng sinabi niya, ang road race ay matinding labanan para sa kaligtasan. Eksaktong 40 minuto na ang nakalipas mula nang matapos si Kinjo at ang iba pa, at ang mga hindi makakatapos bago ang oras na iyon ay hindi makakasali sa karera bukas bagay na ikinagulat ng tatlo. Hindi makapaniwala sina Onoda na higit sa kalahati ng mga siklista ay hindi na makakasali sa karera bukas. Sinagot din ni Makishima ang tanong ni Naruko kanina kung hindi ba umano siya nakaramdam ng pagkabigo, at sinabing syempre ay nabigo sila pero panghahawakan na lang umano niya iyon bilang pagkukunan niya ng lakas bukas kesa ilabas yun ngayon at lumunin siya ng kanyang nararamdaman. Sinabi rin ni Makishima kay Onoda na makakasali si Kinjo sa karera bukas dahil alam umano iyon ni Kinjo ng mas mabuti kaysa sa kahit sino. Habang pinararangalan iyon ay napagtanto ng tatlo na ang ibig sabihin ni Makishima ay ibalik nila ang kabutihan bukas gamit ang sarili nilang mga kamay at ang determinasyon na tumakbo. Pagkabalik ni Makishima sa kanilang tent ay doon nito inilabas ang panghihina ng kanyang mga bias mula sa naganap na matinding karera. Pagkatapos namang parangalan ay sinabi ni Kinjo sa kanyang sarili na lalaban siya bukas nang bigla na naman niyang maramdaman ang sakit ng tuhod niya. Samantala, binati ni Natudo si Fukutami sa pagkapanalo nito at sinabing gawin ulit nila na manalo sa huling araw kaya ipinaubaya na ni Fukutami kay Tudo ang paakyat sa kabundukan bukas. Determinado si Izumaida na maipapanalo pa rin nila ang laban pero sinabi ni Fukutami na hindi nila mahuhulaan ang mangyayari sa karera. Sa may tabing lawa, pinag-usapan ng tatlong singers ang tungkol sa ipinakitang galing ng kanilang mga first year at sinabing mas kahanga-hanga ang mga iyon kesa sa kanila noong mga first year pa lang sila. Naalala rin ni Makishima kung paano sila nahubog sa pamamagitan ng training note na ginawa noon ni Kinjo sa kung papaano nila mapapaunlad ang mga sarili nila pagdating sa pagbibisikleta at para sila ang maging pinakamalakas na team sa darating na Inter-High. Nakatulong iyon sa kanila dahil nanalo nga sila sa sinalihan nilang karera kaya simula noon ay naniwala na si Makishima kay Kinjo. At sa huling laban nila bukas, sinabi ni Kinjo na hindi sila pwedeng matalo at kailangan nilang turuan ang mga first year kung paano lumaban din ang Sohoko. Nang mga oras na iyon ay pinag-uusapan din ng mga taga-Hakone ang tungkol sa huling laban bukas. Kinausap ni Tudo si Manami at sinabing siya ang bahala sa kabundukan bukas at sinabi rin niya ang tungkol sa plano para manalo pero kung sakali umano na magbago ang sitwasyon ay si Manami na ang bahala para maabot ang tuktok.
Binigyan niya rin ito ng payo na kung sakaling kailanganin ni Manami na mag-isang maglakbay patungo sa finish line dala ang jersey ng Hakone Academy, kasaysayan, at ang karangalan sa likod nito ay tumakbo lang ito ng malaya at maaari nitong kalimutan ang tungkol sa team. Samantala, sa silid naman ng mga taga Kyoto Fushimi ay sinabi ni Midosuji na hindi na siya lalaban bukas, bagay na labis na ikinagulat ng 5. Sinubukan itong kumbensihin ni Ishigaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng napanaluhan nitong red at green number tag, pero sinabi ni Midosuji na hindi nito kailangan ang mga iyon. Dahil doon ay nagmakaawa na si Ishigaki para lang hindi umatras si Midosuji sapagkat hindi umano sila mananalo kung wala ito, ngunit hindi pa rin ito nakumbinsi dahil ginawa na umano ni Midosuji ang lahat pero hindi pa rin siya nanalo, kaya walang dahilan para lumaban pa siya bukas. Maya-maya pa ay nagbisikleta na si Midosuji paalis, pero inisip ni Miss Ota na babalik din iyon kapag kumalma na iyon, ngunit sinabi ni Ishigaki na uuwi na iyon sa Kyoto. Bagamat masakit ang mga hita ay iniisip ni Midosuji na kakayanin niya ang 400 kilometro na papuntang Kyoto kung magdedahan-dahan siya. Hindi pa siya nakakalayo ay may narinig siya na isa pang nagbibisikleta sa likuran niya, at nakaramdam siya ng pagkainis nang kausapin siya nito. Nagulat siya nang makita na si Onoda ng Team Sohoko pala iyon, at tinanong siya nito kung mamimili rin siya sa tindahan sa may kabundukan. Pero dahil hindi tumugon si Midosuji ay nahihiya nitong sinabi na inutusan kasi siya ni Kinjo na bumili sa pharmacy doon. Patuloy na hindi nagsasalita si Midosuji, nang biglang lakas loob na sabihin ni Onoda kung maaari ba itong magtanong sa kanya. Doon palang nagsalita si Midosuji at sinabi kay Onoda na hindi pwede at huwag na siyang kausapin nito. Gayunpaman, dahil sa pagkamausisa ay hindi napigilan ni Onoda na itanong pa rin kay Midosuji kung mahilig ba ito sa anime dahil lagi siya nitong tinatawag na walang kwentang Zako. Dagdag pa ni Onoda na sa tingin niya ay kamangha-mangha ang mga Zako ng mga sundalo sa lupa. Ang Zako ay isa umanong karaniwang modelo na idinisenyo para sa lakas at praktikal na kagandahan, at bilang leader ng mga iyon, si Midosuji umano ang kanilang Crimson Command Unit. Natigilan lang saglit si Midosuji at pagkatapos ay umabante ng hindi man lamang nagsasalita. Humingi ng paumanhin si Onoda at doon ay sinabi ni Midosuji na kung siya ay isang Crimson Unit, dapat siya ang Royal Forces Humanoid Battle Weapon Unit 02. Nagulat at natuwa si Onoda sa sinabing iyon ni Midosuji, kaya tinanong niya ito kung gusto ba nitong sabay na silang pumunta sa pharmacy dahil marami pa siyang gustong sabihin dito. Ngunit tumanggi si Midosuji at sinabing mauna na si Onoda, o siya na lang ang mauuna, bagay na ikinalungkot nito dahil wala umano itong nakakausap tungkol sa anime. Dagdag pa ni Onoda na mag-isa siyang pumupunta sa Akiba para mangolekta ng mga CD figurine at libro, at ginugugol niya ang 70 kilometro balikan tuwing linggo, at kapag bakasyon ng tag-init ay pumupunta siya araw-araw. Natigilan si Midosuji at naalala ang kanyang kabataan tuwing nagbibisikleta siya para bisitahin ang kanyang ina. Dahil doon ay sinabi niya kay Onoda na kung gusto nito ng laban ay pagbibigyan niya ito ng isa. Magkakarera sila papunta sa pharmacy, at kung si Onoda ang mauuna ay magkakaroon sila ng mahaba at masayang usapan tungkol sa anime. Gayunpaman, sa isip ni Midosuji ay sinabi nito na uunahan niya na agad si Onoda sa susunod na kurbada at didiretso na siya pauwi sa Kyoto, ngunit napansin niya na humahabol talaga si Onoda sa bilis niya. Nagpalit na si Midosuji ng gear at saka umarangkada, at doon ay napansin niya na mas bumibili si Onoda kapag pumipidal ito ng nakangiti. Nang mga oras na iyon ay hindi rin maintindihan ni Midosuji kung bakit siya nakikipagkarera kay Onoda, at hindi nagtagal ay narating na nila ang pharmacy. Habang nasa parking lot sila ay mapapansin na hingal si Onoda, at dismayado ito dahil hindi nito nagawang maunahan si Midosuji, kaya hindi tuloy sila makakapagkwentuhan ng tungkol sa Royal Army o anumang tungkol sa anime. Bigla namang nagtanong si Midosuji kay Onoda kung bakit ito nakangiti habang pumipidal, at doon ay sinabi ni Onoda na bukod sa iniisip niya na may tsansa silang makapag-usap tungkol sa anime ay hindi niya rin mapigilan ang sarili niya na mapangiti tuwing nagbibisikleta, lalo na kapag may kasabay siya sa pagbabike. Gayunpaman, sinabi ni Onoda na seryoso naman siya habang nasa karera, at hindi lang talaga siya sanay na seryoso ang mukha niya. Naalala ni Midosuji na noong bata pa siya ay sinabihan siya ng kanyang ina na madalas na siyang ngumingiti simula nang magbisikleta. Pagkatapos yun ay nagbike na siya paalis, kaya nagtaka si Onoda kung bakit bigla na lang siyang nawala. Kinabukasan sa ikatlong araw ng Inter-High, habang naghahanda ang iba ay kinumusta ni Tadakoro ang tuhod ni Kinjo, at sinabi naman nito na gumaling na iyon. Bago lumabas sa tent ay sinabi ni Miki sa 6 na galingan lang ng mga ito, habang ng mga oras na iyon ay ini-enjoy naman ng mga taga-Hakone ang hiyawan at suporta sa kanila ng mga manunood. Inisip ni Fukutami na iyon na ang oras para patunayan ang lakas nila. Tahimik naman ang mga taga-Kyoto dahil kulang na sila, pero biglang ipinahabilan ni Ishigaki ang kanyang bisikleta kay Miss Ota para subukang hanapin si Midosuji. Ngunit pagkarating niya sa kanilang tent ay wala iyon, kaya agad siyang lumabas para maghanap habang sinasambit sa kanyang isip na hindi niya na iyon ipapahiya tulad ng nangyari kahapon, hanggang sa mapatingin siya sa kanyang likuran dahil sa dalawang lalaki na nagulat.
Isang lalaki na nakasuot ng kanilang jersey ang lumabas sa gilid ng tent habang sinasabi na dapat ay naghihintay lang siya sa starting line at doon ay laking tuwa niya nang makita niya si Midosuji. Samantala, habang papunta na sa starting line ay nakaramdam ng kaba si Onoda pero inalala niya ang sinabi ni Teshima na kapag kinakabahan siya ay wag na lang siyang tumingin sa paligid at mag-focus lang sa pinakakalaban nila, ang Hakone Academy. Nakapwesto na ang lahat ng kasaling team sa starting line pero habang tinitingnan ni Miki ang mga ito ay nakaramdam din ito ng kaba, nang bigla siyang akbayan ng isang siklista bagay na ikinagulat niya kaya napatingin sa kanya sina Onoda. Niyaya siya nito sa isang date kapag ang mga ito umano ang unang makakarating sa finish line. Ngunit, itinulak ito ni Miki at sinabing imposible iyon sapagkat ang nasa unahang team ang mauunang magsimula kesa sa iba. Alam umano iyon ng lalaki pero meron umano itong magaling na ka-team. Nagpakilala ang lalaki bilang Machimiya Eikichi na isang third year mula sa Hiroshima's Kuremanami Technical School at sinabing lagi siyang nananalo sa huling sandali ng karera. Dagdag pa nito na nung unang araw ay 3 sa kanilang mga miyembro ang nahulog sa matalim na kurbada ng Odawara bagay na ikinagulat ni Onoda sapagkat nakasama siya sa pangyayaring iyon. Gayunpaman, nagawa pa rin umano ng mga ito na makahabol at mapasama sa 50 team na lalaban ngayon. Pagkatapos ay lumapit ito sa mga taga Sohoko upang tanungin kung meron silang magaling na miyembro na siyang magpapapanalo sa kanila. Gayunpaman, nainis lang dito si Naruko kaya sinabihan niya ito na umalis na sa unahan, pero sa halip ay nilapitan pa nito si Kinjo at sinabing kaya niyang gumamit ng mahika. Hinawakan nito ang kamay ni Kinjo at pinisil-pisil habang sinasabi na muntik na pala umano iyong manalo kahapon. Sunod itong lumapit kay Fukutami at hinawakan ang mga braso niyon habang binabati ito mula sa pagkakapanalo nito ng 2 yellow tag. Sinaway ito ni Fukutami sa paghawak sa mga braso niya pero sinabi ni Machimiya na saglit na lang dahil iyon ang kanyang mahika. Kaya umano nitong higupin ang galing ng isang tao sa pamamagitan ng paghawak sa mga iyon bagay na ikinagulat ng dalawa. Nagalit naman si Arakita kaya susuntukan niya na sana si Machimiya pero pinigilan siya ni Fukutami at sinabing hindi naman ito naniniwala sa ganoong bagay. Ikinwento pa ng lalaki na siya ang ace noong nakaraang Inter-High. Ayon dito, sa pangatlo at huling araw ay nasa ika-6 na pwesto umano siya sa huling 5 kilometro. Malayo na ang agwat ng oras pero sa huling 3 kilometro ay na-flat ang gulong ng nasa harap niya. Sa huling kilometro naman ay nahulog sa bisikleta ang nasa harap niya at ang isa pang lalaki na nasa unahan yun ay umalis sa ruta kaya naman umakyat na siya sa 2 pwesto sa podium. Dagdag pa nito na sa karera ngayon ay magsisimula ang Team Kuremanami ng 15 minuto pagkatapos ng mga nangunguna. Aminado si Machimiya na mahirap talagang mabawi ang agwat na iyon pero hindi umano yun ganap na imposibleng mangyari sapagkat walang nakakaalam kung anong mangyayari sa isang road race. Pagkatapos yun ay naglakad na paalis si Machimiya nang biglang may sasabihin sana si Onoda pero bigla itong nahulog sa bisikleta. Habang nakadapa sa lupa ay sinabi ni Onoda na gagawin ng team nila ang lahat ng kanilang makakaya pero para kay Machimiya, ang mahulog bago ang simula ng karera ay isa umanong kamalasan. Bago tuluyang bumalik sa pwesto ay sinabi ni Machimiya kay Onoda na ibigay na lang nito ang pinakamahusay na makakaya nito. Kinabahan ng ibang team kay Machimiya habang kumpiyansa naman ito sa likuran sa kanilang sariling paraan ng pagkapanalo. 3 minuto na lang bago magsimula ang karera nang biglang mapatanong si Arakita kung hindi ba darating si Midosuji. Sinabi ni Izumaida na hindi rin iyon umaten sa award ceremony kaya inisip nila na siguro ay labis iyong nagdusa mula sa pagkatalo kahapon. Para naman kay Tudo, ang magbike ng 3 araw ay talagang mahirap na at iyon ang matinding realidad ng Inter-High. Pati ang tumayo sa starting line ng huling araw ay halos imposible nang mangyari. Sinabi niya kay Manami na alalahanin nito ang pakiramdam na iyon sapagkat kung wala umano itong lakas para lunukan ang pressure ay hindi ito mananalo pero nagulat siya nang makitang natutulog lang ito. Dahil doon ay sinabihan ito ni Arakita na huwag matulog dahil magsisimula na ang karera pero sinabi ni Manami na nagpe-focus lang siya at lagi umano siyang nagre-reset kapag seryoso siya lalo na at malapit na siyang humarap sa pinakamahirap na laban sa pinakamataas na bundok ng Inter-High. Inisip ni Manami na malamang ang makakalaban niya ay sina Tudo, Makishima, ang isa pa ring climber at malakas na kalaban na si Midosuji, at pati na rin si Onoda. Marami ang nagulat sa bagong itsura ni Midosuji na nagpakalbo ng buhok. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang huling araw ng Inter-High kaya umarangkada na ang 3 ace, at sinundan naman ang mga ito nina Shinkai, Imaizumi, at Ishigaki. Habang pumapadyak ay naalala ni Imaizumi ang sinabi ni Kinjo na sumunod lang siya kay Shinkai pero hindi yun madali para sa kanya dahil sa sobrang bilis niyon pero ganun pa man ay kailangan niyang pilitin na maabutin ito. Samantala, sa starting line habang hindi pa nagsisimula ay tinanong ni Naruko si Onoda kung naalala pa nito ang perpektong pagtatapos na inilarawan niya rito nang magsimula ang Inter-High. Sumagot si Onoda matapos yung maalala nito kaya sinabi ni Naruko na masaya siya dahil maaari nilang marating ang finish line ng magkakasama. Hindi nagtagal ay ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula ng mga nangungunang grupo, ang Hakone Academy, Sohoku High, at ang Kyoto Fushimi kaya nagsimula na rin ang mga itong umarangkada.
Habang pumapadyak ay sinasabi ni Onoda sa kanyang sarili na sigurado siyang matutupad ang hiling nila, at para maisakatuparan iyon ay kailangang makahabol silang lahat kay Kinju. Ngunit nagulat siya nang makita na ang mga taga-Hakone ay pumapadyak sa hanay nila, pero agad na sinabi ni Tadakoro na iyon ay dahil nagtutulungan sila. Sa pagdami kasi ng mga siklistang pumapadyak ng magkakasama ay siya rin umanong pag-unti ng pasanin ng bawat isa sa kanila, at bilang resulta ay tumataas ang bilis nilang lahat. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Onoda sa pakikipagtulungan nila sa mga taga-Hakone, pero sinabi ni Makishima na oras na makaabot sila sa kanilang ace ay ititigil na nila iyon at doon na mag-uumpisa ang tunay na karera. Sinimulan na nilang umarangkada, at doon naramdaman ni Onoda ang malaking pinagkaiba ng bilis noong 4 lang sila kumpara ngayong 8 na silang magkakasama. Nakaramdam siya ng saya dahil sa kakaibang pakiramdam na iyon at inisip na mabilis nilang maaabutan si Kinju. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang huling pangkat kung saan kabilang ang team ni Machamiya. Dahil sa ginawang stratehiya ng dalawang nauunang team ay kinumbinsi rin ni Machamiya ang isang buo nilang pangkat na magtulungan din sila bilang iyon na ang huling araw ng karera at nang sa gayon ay magawa nilang makahabol. Nang mga oras na iyon ay kasalukuyan ng nahihirapan na magpatuloy si Fujiwara, kaya sinabi nito kina Tora at Ice na ang mga iyon na lang ang magpatuloy, pero hindi pumayag ang dalawa hanggang sa marinig nila ang tunog ng paparating na pulutong ng mga gulong. Laking gulat ng mga ito nang lumitaw na ang pangkat at sinabing oras na lumunin sila ng mga iyon ay katapusan na nila sa karera. Ngunit napansin ni Fujiwara na nilalamon talaga ng mga iyon ang anumang madadaanan at saka umaarangkada ng mas mabilis pa na animoy isang napakalaking ahas. Hindi nagtagal ay wala na rin ang mga itong nagawa at tuluyan ng nilamon ng pangkat ang tatlong taga-Kumamoto Daiichi. Samantala, ng mga oras na iyon ay pinag-uusapan ni Kinjo at Fukutami si Machamiya na nagdeklara ng digmaan sa kanila. Sinabi ni Kinjo na siguradong may pinaplano iyon, pero para kay Fukutami ay mahirap nang habulin ang 15 minuto nilang agwat. Gayunpaman, sinabi ni Kinjo na kung dadalhin yon ang buong pangkat ay magiging mas mabilis ang mga iyong makakaabante. Tumugon si Fukutami at sinabing kung magagawa nga ni Machamiya na maabutan sila ay maaari nga niya iyong tawagin na Magikero, o di kaya icon artist na magaling magmanipula ng mga tao. Habang inaalalayan yon si Tora ay sinabi ni Machamiya na papunta sila ngayon sa unahan, bagay na ikinagulat nito at tinanong si Machamiya kung alam ba nito kung gaano sila kalayo mula sa tatlong nauuna. Humisi lang si Machamiya at sinabing gagamitin nila ang lakas ng bawat isa at magpapadala sila ng isang sprinter sapagkat ang ikatlong araw ay may maraming bundok, ngunit karamihan ay patag pagkatapos nyon. Dagdag pa nito na maaari silang magpalitan ng paghihila dahil marami sila, at hindi umano may kukumpara ang bilis ng isang team na may isa o dalawang sprinter. Nagsalita si Tora at sinabing 3 na lang silang natitirang siklista ng Kumamoto Daiichi, at ang isa sa kanila ay si Fujiwara na isang climber. Pero kahapon ay nahulog umano iyon at nagkaroon ng pinsala sa katawan, kaya tinanong ni Toro kung iiwan na lang ba ito ni Machamiya dahil mabagal naman iyon. Hindi agad sinagot ni Machamiya ang tanong at ipinag-utos kina Shiono at Higashimura na panggitnaan si Fujiwara at saka sinabing titipunin nila ang mga nasaktan at mga climber sa gitna kung saan walang resistensya ng hangin. Magmimistula umano silang kakon o isang shell, kaya hindi nila iiwan ang mga nasaktan kundi pagpapahingahin ang mga iyon sa gitna. Sa ngayon ay wala munang kinalaman ang mga jersey nila dahil sila ay may iisang layunin at magiging magkakampi muna pansamantala. Dahil doon ay sinabi ni Machamiya sa kanyang sarili na hindi sila pwedeng maliitin ngayon ng mga taga Sohoko at Hakone, sapagkat lalamunan nila ang maliit na pangkat ng mga iyon sa lalong madaling panahon.